Thank you, Chay. Una, bilang pagpapakilala, kasi kami lahat na humaharap sa inyong mga kandidato, mga tao din kami, may mga pamilya din kami. Siguro maigsi lang, ako ay isang ina, solo parent ako, solo mom. I have only one daughter, her name is Estelle, graduate na siya at graduate ng Poli-Sci pero may sariling business of her own and I'm very proud of her. Mahilig ako sa aso, yung mga mahilig sa aso dito. Siyam ang aso ko. Paborito kong aso, pangalan Almond. At yung pinakahuli kong may nagregalo sa akin na Siberian Husky, ang pinangalan ko ay Tokneneng. Yun ang buhay namin, napakasimple. At yung pinaghuhugutan ko, kaya ko naisipan na tumakbo. Kasi katulad nyo, iniidolo ko rin yung magulang ko. Yung tatay ko, si Blas F. Ople, kung dadaan kayo sa Ortigas, makita nyo isang building doon, yung POEA building, hindi amin yon. Pero sa taas no nakalagay Blas F. Ople building, pinangalan sa tatay ko. At dati siyang estudyante sa FEU. Hindi lang nga niya natapos yung kanyang kolehiyo dahil sa sobrang kahirapan. Dating kargador sa Pierre, naging Labor Secretary, naging Constitutional Commissioner, Foreign Affairs Secretary, at Senate President. Siya nagpasimuno ng overseas employment. Lumaki ako na yung bahay namin laging puno ng mga manggagawa. Kaya yung sa akin, wala na yung tatay ko, pero gusto ko ituloy. Hindi ko madugtungan yung buhay niya, pero gusto kong dugtungan yung serbisyo niya sa ating bayan, lalo na sa ating OFWs. So yun yung aking platform. Una, dapat may ospital sa mga OFWs. Ang dami naming napauwi, yung iba nag-ahasa, ang lalim ng trauma, walang ahensya na may healthcare services para sa OFWs. Pangalawa, isang Department on Migration and Development para hindi sila pinapasa-pasa lang. Pangatlo, isang batas against age discrimination in the workplace. Kayo, tatanda din kayo. Sana hindi masyadong mabilis, pero tatanda rin kayo. Dito, pag 35 years old and above, ang tingin na matanda sa ating workplace. Dapat, abilidad, hindi edad ang pamantayan sa pag-hire ng mga empleyado. At panghuli, batay na rin sa aking advocacy as a writer, sa tingin ko, dapat learning investment ang libreng wifi sa mga state colleges. Kasi, hindi na uso ngayon ang library card. Bawat sulok ng isang school campus, pwede ng library dahil sa wifi. So, yun ang aking advocacy. At mahalin ninyo ang inyong mga aso.